Magandang araw sa inyo. Sa mahigit 25 taon ko sa industriya, isa lang ang nakita kong kasanayan na talagang nagpapabago ng buhay. Yan ay ang disiplina sa pananalapi. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi bilang isang bagay na mahirap o pabigat, kundi bilang isang kakayahan, isang sandata na magbibigay sa inyo ng tunay na kalayaan. Okay, para masimulan natin to ng maayos, may gusto kong i-share na analogy. Isipin nyo to, ang pagbabudget para lang yung pagdadayet. Alam nyo, madaling sabihin, pero para maging successful, kailangan tama ang mindset. Kasi sa totoo lang, ang lahat ng pagbabago, nagsisimula talaga yan sa pag-iisip. So, ito yung magiging gabay natin para sa araw na to. Uunahin natin yung mindset o yung financial diet, tapos yung gintong aral ng pananalapi. Pagkatapos niyan, dadaan tayo sa 5 konkretong hakbang. At syempre, paano mag-track at mag-correct. At sa huli, yung mga susi para ma-maintain ang kontrol. Simple lang, di ba? Tara, simulan na natin. Okay, unang-una sa lahat, mindset. Ito ang pundasyon. Kasi katulad nga ng sinabi ko kanina, tulad ng pagdadayet, ang pagbabudget ay hindi lang tungkol sa pagbilang ng calories o sa kaso natin, pagbilang ng piso. Ang tunay na laban dito ay ang pagbabago ng lifestyle. Isang pagbabago sa pananaw na kailangan nating panindigan for the long term. So, may good news at bad news ako para sa inyo. Ang good news, kapag sinunod ninyo yung mga simpleng rules, makikita ninyo agad ang resulta. Gagaan agad ang pakiramdam. Yun ang maganda dyan. Ang bad news naman, well, hindi talaga siya bad, pero ito ay panghabang buhay. Hindi ito yung parang band-aid solution lang. Isa itong permanenteng pagbabago sa lifestyle. At yung consistency, yan ang magiging susi ninyo. Okay, at ngayon, dadako tayo sa pinaka-importante sa lahat, ang gintong aral ng pananalapi. Kung may isang bagay lang kayong aalalahanin mula sa lahat ng pag-uusapan natin, sana ito na yun. Ito ang non-negotiable. At napakasimple lang nito. Heta na. Siguraduhin na ang gastos ninyo ay laging mas mababa, kahit kaunti lang, kaysa sa kita ninyo. At kailan nyo to gagawin? Panghabang buhay. Forever. Walang palya. Ito ang pundasyon ng lahat ng financial success. Spend less than you earn. Period. So, ngayong alam na natin yung gintong aral, ang tanong, paano natin to gagawin sa araw-araw? Well, dyan napapasok yung 5 hakbang. Ito yung framework na susundin natin para maisabuhay yung prinsipyong yon. Heto na yung 5 hakbang, in order. Una, alamin ang kita. Pangalawa, alamin ang mga di maiiwasang gastusin. Pangatlo, itakda yung mga wants o discretionary expenses. Pang-4, i-track lahat. At pang-5, at napaka-importante, kumilos agad para itama ang anumang problema. Ngayon, isa-isahin natin yan. Okay, step 1, alamin ang iyong kita. Hindi tayo pwedeng mag-budget ng nanguhula. Kailangan nating malaman, down to the last centavo kung maaari, kung magkano ba talaga ang pumapasok na pera. At hindi lang yung sahod ha. Isama nyo lahat. Interest sa bangko, kita sa investments, lahat. Yung after-tax income ninyo, yun ang baseline natin. Okay, next step. Kung alam na natin ang pumapasok, kailangan naman nating alamin ang siguradong lalabas. Ito yung mga unavoidable or non-discretionary expenses. In simple terms, ito yung mga gastusin na kailangan mo para mabuhay. Hindi ito yung mga luho, ito yung mga necessities. At dito madalas nagkakamali ang marami. Kailangan nating maging brutally honest sa sarili natin. Ano pa ang need at ano ang want? So, yung pagkain, upa sa bahay, pamasahe, yan ang mga unavoidable. Pero, yung bakasyon, yung bagong cellphone, yung mamahaling damit, yan ay discretionary. Yan ay wants. Ang pagmaster sa pagkakaiba ng dalawang yan, yun ang sekreto sa matagumpay na pagbabudget. So, paano nyo ito itatrack ng madali? May isang pro tip dito. Gumamit kayo ng debit card or credit card, pero kung credit card, siguraduhin binabayaran nyo ng buo ang balance every month ha, huwag mag-iwan ng utang. Bakit? Kasi yung mga yan may statement, at yung statement na yon parang salamin yan. Ipapakita niya sa'yo ng malinaw kung saan napunta ang pera mo. Walang daya. Okay, so nabawas na natin yung unavoidable expenses sa income natin. Yung matitira, yan na ang paghahatian ng dalawang bakay. Yung discretionary spending o yung mga wants ninyo. At ang savings ninyo. Ang goal dito ay magtagda ng budget para sa wants na mas mababa sa natitirang pera.
Para saan? Para siguradong may matitira para sa savings. Pay yourself first, ika nga. Alam nyo, ang paggawa ng budget, yan ang madaling part. Ang tunay na hamon, yung pagsunod dito. Araw-araw, linggo-linggo. Dito na ngayon papasok yung disiplina ng pag-maintain, yung pag-track at pag-correct. At kailangan kong maging prangka sa inyo. Ito ang pinakamahirap na parte. Kasi ang budget, hindi yan set and forget. Hindi yan parang New Year's resolution na gagawin mo sa January 1 tapos kakalimutan mo na. Kailangan ito ng active at regular na review. Dito talaga nasusubok ang commitment ng isang tao. Para hindi kayo ma-overwhelm, heto ang isang sistema. Linggong-linggo, maglaan lang kayo ng 30 minutes. Silipin nyo lang kung saan napunta ang para nyo for the week. Buwan-buwan, 1 oras lang. Ipasok nyo lahat sa isang simpleng spreadsheet. At taon-taon, doon ninyo suriin yung buong picture. See? Maliit na investment lang yan ng oras para sa napakalaking peace of mind. Siyempre, darating ang tanong na to kasi mangyayari to. Paano kung lumampas ka sa budget? Anong gagawin mo? Itatapon mo na lang ba lahat ng pinaghirapan mo? Ito ang sagot at ito ang step 5, kumilos agad. Pero ang unang-unang rule, huwag mag-panic, okay? Hindi katapusan ng mundo. Kung lumampas ka sa isang kategorya, simple lang ang solusyon. Bawasan mo yung discretionary spending mo sa ibang kategorya para makabawi. Mag-adjust ka. It's about course correction, not giving up. So para i-summarize lahat ng pinag-usapan natin, may 3 susi o 3 haligi na kailangan ninyong hawakan para maging matagumpay dito. Ito yung pinaka-core ng lahat. Una, impormasyon. Kailangan alam ninyo ang totoo. Tumpak na data sa kita at gastos. Walang hulaan. Pangalawa, disiplina. Yung commitment na gawin yung pag-track at pag-adjust kahit na nakakatamad minsan. At pangatlo, pangmatagalang paninindigan. Kailangan ninyong tanggapin sa puso't isipan na ito ay isang lifelong skill, hindi ito project lang na med-deadline. Impormasyon, disiplina, paninindigan, yan ang 3 magpapatatag sa inyo. At para tapusin, babalik tayo kung saan tayo nagsimula. Sa analogy ng pagdadayet. Sabi nga, iwasan mo lang yung mga sobrang libra at yung mga sentimo, aalagaan na nila ang sarili nila. Isang magandang paalala na ang mga maliliit at consistent na desisyon natin araw-araw, yan ang bumuduo ng isang matatag at malayang kinabukasan. Yan ang tunay na financial discipline.